katanungan galing sa ating kapatid na si Daud Rajamuda. Ang kanyang katanungan: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may tanong po ako. Ano po ba ang hukom ng pag-aasawa ng isang babae na may anak na o isang single mom? Naway, masagot ninyo po ang aking katanungan. Syukran. Okay, shout out sa mga single mom dyan, mga kapatid, no? Sa mga sister dyan na kung saan tinataguyod nila ang kanilang pagiging kapwa, ama at saka ina sa kanilang mga anak. Masyaallah, tabarakallah. Saludo po kami sa inyo at nagagantimpalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Shout out naman kaya sa mga single mom. Okay, mga kapatid, sagutin natin ang katanungan na ito. Let's talk about it. So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fi kapatid na Daud Rajamuda. Okay? At naway gantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mabuting katanungan. Ang usapin ng pag-aasawa sa isang babaeng may anak na o tinatawag na single mom ay isa sa mga bagay na madalas husgahan ng lipunan. Ngunit sa Islam, ang sukatan ay hindi chismis o nakaraan lamang, kundi ang takwa, ang dangal at kasalukuyang kalagayan ng tao. So anong hukom ng pag-aasawa ng isang babaeng may anak na or single mom? Bilang maikling sagot sa iyong katanungan, kapatid na Daud, pinahihintulutan at maaaring maging napakainam ang pag-aasawa ng isang babaeng may anak na basta siya ay muslima, marangal, may mabuting asal at walang umiiral na hadlang sa kasal. Walang anumang talata sa banal na Quran o sa sahih na hadith na nagsasabing bawal pakasalan ng isang babae na dahil lamang siya ay may anak na o dating may asawa. Bagkus ito ay may mga patunay mula sa Quran at Sunnah hinggil sa bagay na ito. Una, marami sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dating may asawa na at may marami pang mga anak, no? Halimbawa si Khadija bint al-Khuwailid radhiyallahu anha ay biyuda. Si Sauda bint Zam'a radhiyallahu anha ay biyuda rin. Si Salama radhiyallahu anha may mga anak na. Si Zainab bin Khuzaimah radhiyallahu anha biyuda. Mga asawa ng Propeta sallam na ito, ha? Ibig sabihin, ang Propeta sallam mismo ay nagpakasal sa mga babaeng dati nang may asawa, biyuda at may mga anak. Subhanallah, mashallah. So, ang sukatan sa Islam ay din at saka akhlaq. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, tungkahul mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bidhati din tarabat yadak. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ang babae ay pinapakasalan dahil sa apat: kanyang yaman, angkan, kagandahan at relihiyon. Kaya piliin mo ang may din, may pananampalataya nang ikaw ay magtagumpay. Hindi sinabi ng Rasulullah na piliin lamang ang walang anak, no? Hindi sinabi na piliin ang single. Malinaw? Bagkus ang tunay na sukatan ay din, akhlaq at kabanalan. Alam nyo ba na ang pag-aalaga sa babaeng may anak ay maaaring malaking gantimpala? Kapag ang lalaki ay nagpakasal sa isang single mother, tumulong sa kanyang mga anak, naging mabuting ama sa kanila. Ito ay maaaring maging sadaka, maaaring kabutihan at malaking dahilan ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? I encourage everyone sa mga gustong mag-asawa, especially mga duwaya, no, piliin nyo na yung single mom. Ngunit may mga bagay na dapat isaalang-alang. Dapat maging handa ang lalaki sa responsibility, sa emotional na sitwasyon ng babae at sa paggalang sa mga anak niya. So dapat din tiyakin na tapos na ang iddah kung siya ay hiwalay o biyuda, walang umiiral na kasal, o hindi yung walang existing na sabi natin kasal, at ang relasyon ay malinis at nasa batas ng Sharia. Si Imam Nawawi rahimahullah ay nagwika, walang kapintasan sa pag-aasawa sa biyuda o babaeng may anak.
bagkus ito ay maaaring maging mas mabuti kung siya ay matuwid at mabuti. Sheikh bin Baz rahimahullah nagsabi, ang mahalaga sa babae ay ang kanyang din at asal, hindi kung siya ay dati ng may asawa o may anak. So mali ang pananaw ng ilan sa lipunan na may ilang tao na nagsabi na minamaliit ang single mother, itinuturing silang less worthy o parang may dungis. Ito ay hindi makatarungan sa Islam. Maaring siya ay iniwan, inalipusta o nagsikap magpalaki ng anak ng mag-isa. At maaring mas matuwid pa siya kaysa sa ibang tao, subhanallah. So bilang buod, no, khulasatan ala dhalik, pinapayagan ba ang pag-aasawa single mom? Of course. Naam, tabaan. May bawal ba rito sa Islam? Maafi. Okay? Wala. Ano ang sukatan sa pagpili? Din at sakat akhlaq. May halimbawa ba sa sunnah? Of course. Maraming sa mga asawa ng Prophet sallallahu may byuda o may mga anak. Even the sahaba, even the other sahaba also. May gantimpala ba sa pagtulong sa kanyang anak? Yes. Malaking kabutihan. Okay? So, ang Islam sa makatuwid, relihiyo ng awa, relihiyo ng dignidad at pangalawang pagkakataon. Hindi sinusukat ng Allah ang tao sa kanyang nakaraan lamang, kundi sa kanyang takwa at kasalukuyang kalagayan. Kasi sinabi ng Allah, inna akramakum indallahi atqakum, Surah Al-Hujurat. Tunay na ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng Allah ay ang may pinakamatinding takwa. Okay, na kung kaya ang pag-aasawa sa isang babaeng may anak na o single mom ay ganap na pinapayagan sa Islam. Walang kapintasan dito kung siya ay marangal at matuwid. Sa katunayan, maaari pa itong maging malaking kabutihan at daan ng gantimpala para sa lalaking magiging mabuting asawa at ama sa kanyang mga anak. Ba? Kaya I encourage every single one of men out there, no, sa mga sabihin natin mga brothers in Islam na gustong mag-asawa o kaya especially magduwaya, hanapin na ang single mom, 'di ba? So sapagkat bukod sa karanasan ay alhamdulillah sila ay pinagtibay ng panahon. Okay mga kapatid, hopefully meron tayong napupulot na aral mula sa mga bagay na ito, sa usapin na ito at mga paliwanag na ito. So maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Don't forget to share. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.